Ang subject natin ngayon, Filipino. Class, gamitin ang salitang itoy sa pangungusap. Ikaw, Ontoy. Ito'y malaki at maaliwalas. Very good. Ikaw, Tekla. Ang lahat ng ito'y ay anak ng iro. Gusto ko yan. Classic. Modern. This is XII 107.5 DXII 107.5 DXII 107.5. Oras natin mga kasangga, 30 minuto makalipas po ang 7 ng umaga. At kami po ay humingi ng paumanhin mga kasangga sapagkat tayo po ay medyo na-delay. Dahil po yung pong ating system ay inaayos po natin mga kasangga. Dahil nga po sa meron tayong mga technical problem lamang or technical error mga kasangga. Sa ngalan po ni Kasanggang Joara Gumunsang, ako po muna ang iyong pansamantalang makakasama sa musika at pagbabalita. Kasanggang Jomar Abdul. Dahil si Kasanggang Joara po ay may mahalagang nalakad ngayong pong araw na ito. Tayo po ay araw po ng Biyernes mga kasangga. Asais po tayo ngayon sa buwan ng Disyembre. Ay ang himig po ng Pasko sa atin mga kasangga ay damang-dama na. Sa ngalan po ng aming buting station manager, Sir SM Kennedy Busdikay, ako po muna inyong makakasama. Mulit-muli, Kasanggang Jomar Abdul. At bago po natin dakuhin ang ating po mga balita sa ating balitang pambansa, ay ating po munang alamin ang magiging lagay po naman ng ating panahon ngayong pong araw ng Biyernes. At ang araw po na ito ay ang pagsambayan po ng ating mga kapatid na mananampalatayang Islam. At narito po na po ang ating magiging lagay ng ating panahon mula po naman sa ating mga kaibigan, mula po naman dyan sa DOST Pag-asa. Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin ang epekto ng dalawang weather systems po sa ating bansa. Una na dyan ay ang shear line at northeast monsoon. Yung northeast monsoon po natin ay nakaka-apekto dito sa may dulong hilagang bahagi po ng northern Luzon, habang ang shear line o yung linya kung saan nagtatagpo ang hangin from the northern portion of our country at dito rin po sa may silangan. So banggaan ito ng malamig na northeast monsoon at mainit na easterlies, nagkukos pa rin po ng mga paulan sa ilang bahagi pa ng northern Luzon. Base naman sa ating latest satellite animation, wala po tayong inaasahang bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility within the next 5 days, pero hindi pa rin natin inaalis yung tsansa na may mabuong low pressure area sa may silangan po ng Mindanao along the Intertropical Convergence Zone dito po sa may silangan ng Mindanao. Dahil pa rin sa epekto ng northeast monsoon amihan, asahan pa rin po ang makulimlim na panahon at may hinang pag-ulan dito po sa may Batanes, habang ang shear line nakaka-apekto naman sa Cagayan, Isabela at dito sa malaking bahagi ng Cordillera Administrative Region. So ibig sabihin po, magiging kalat-kalat yung mga pag-ulan pa rin at mga thunderstorms doon, kahit mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Ang natitirang bahagi ng Northern Luzon, particularly sa Ilocos Region, asahan din ang epekto ng northeast monsoon, kaya medyo mababa din po yung ating mga temperatures doon at meron lamang pulupulong mahinang ulan, habang ang Central and Southern Luzon, kabilang na ang Metro Manila, andyan pa rin po ang bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan. Madalas yung mga pag-ulan natin sa may Quezon, Aurora, at dito rin po sa may Bicol Region as early as this morning, at mga pulupulo lamang na ulan for the rest of Central and Southern Luzon. Temperature natin sa Metro Manila mula 24 hanggang 32 degrees Celsius at sa Baguio City naman malamig pa rin po mula 17 to 22 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan sa Palawan at sa malaking bahagi ng Visayas, andyan pa rin ang bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan, lalo na sa may eastern and central portions of Visayas, at sasamahan pa rin ito ng mga pulupulong mga paulan. Usually nagtatagal lamang ito ng 1 hanggang 2 oras dahil pa rin yan sa localized thunderstorms, madalas po yan pagsapit ng hapon.
Temperature natin sa malaking bahagi ng Kabisayaan mula 26 to 32 degrees Celsius at hanggang 32 degrees din po ang maximum temperature sa lalawigan ng Palawan. Sa ating mga kababayan po sa Mindanao, andyan pa rin ang fair weather conditions in many areas. May mga areas din po na umaga pa lamang ay medyo makulimlim ng panahon, pero kung may mga pag-ulan man, hindi naman ito tuloy-tuloy. Pagsapit ng hapon hanggang gabi, mas maraming lugar sa Mindanao, lalo na sa may gitnang bahagi, ang magkakaroon po ng mga isolated rain showers or thunderstorms na usually nga po ay hindi naman nagtatagal. Sa ating mga kababayan dito sa may Zamboanga City and Davao City, posibleng umakyat sa hanggang 34 degrees Celsius na mainit na temperature ang tanghali natin ang temperature natin po sa tanghali. Para naman sa ating lagay ng karagatan, wala pa rin tayo nakataas na gale warning, pero dahil pa rin sa pag-ihip ng northeast monsoon, meron pa rin tayong medyo maalon na karagatan sa mga baybayin po sa may northern Luzon, hanggang 3.4 meters or nasa halos sa isang palapag po ng gusaling taas ng mga pag-alon. Delikado pa rin for small sea vessels, habang sa may central Luzon at down to Mindanao yung ating mga baybayin dyan, generally banayad naman po nasa kalahati hanggang 1 metro, at kapag mayroong mga thunderstorms, posibleng umakyat sa 2.5 metro. At para naman sa ating 3-day weather forecast, over this weekend, magiging maulan pa rin po in many areas of our country. Umaakyat yung shear line natin, so aasahan pa rin sa may Batanes and Babuyan Islands ang kalat-kalat na mga ulan and thunderstorms. Habang malaking bahagi ng Eastern Visayas and Mindanao, asahan po yung mas madalas na tsansa ng mga ulan. Hindi naman siya tuloy-tuloy, pero minsan malalakas po ito, no? So make sure, over this weekend, isama yung plano natin, isama yung mga pag-ulan sa mga plano natin, at magdala ng payong bilang pananggalan po sa mga pag-ulan. Para naman sa araw ng Lunes, December 9, may mga areas pa rin po na magkakaroon ng mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms. Ito po ay dahil sa shear line o yung banggaan pa rin po ng malamig na amihan at mainit na easterlies. Ang pinaka-aapektuhan po nitong shear line pagsapit ng Lunes at maring sa mga susunod pa na araw next week ay ang Northern Luzon, itong silangang pati po ng Central Luzon and Southern Luzon, kabilang ng Aurora, Quezon at malaking bahagi ng Bicol Region. Even yung Northern Samar, asahan din po ang matataas na tsansa ng ulan early next week. So make sure po na meron tayong dalang payong at mag-ingat sa banta ng baha at pagbuhunan ng lupa. Sunrise natin ay 6:08 in the morning at sunset mamaya ay 5:26 ng hapon. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa magandang solusyon. Yan, maraming salamat kay Sir Benison Estareja ng DOST Pag-asa na siya po namang nakapagbigay sa atin na magiging lagay po naman ng ating panahon ngayong pong araw ng Biyernes. Isang magandang umaga po muna ng ating bati sa ating ama ng bayan ng Parang, Honorable Mayor Kahar P. Ibay, at sa ating Deputy MILG Minister at soon to be magiging MP, Dr. Ibrahim P. Ibay. Magandang umaga po sa inyo. At sa ating po namang pangunahing balita mga kasangga, muling kinatigan ng Timor-Leste ang hiling ng Pilipinas na mapauwi sa bansa si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnold Potebes Jr. Ayon sa Department of Justice o DOJ, hindi pinagbigyan ng Timor-Leste Court ang apela ng kampo ng dating kongresista na huwag ituloy ang extradition sa kanya. Si Tebes ay naharap sa patong-patong na kaso at itinuturong utak sa pagpaslang kay dating Governor Ruel Digamo at siyam pang individual. Nagpapasalamat naman ang kagawaran sa desisyon na ito ng Timor-Leste Court na patunay anya na gumagawa raw ng maayos ang kanilang justice system. Sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, tagumpay ito ng Pilipinas at patunay na ginagawa ng gobyerno ang lahat para makamit ang naturang katarungan. Sa iba pa nating balita mga kasangga, tataas ang singil sa kuryente ngayon buwan ng Enero sa taong 2025. Ito ay matapos na aprobahan ng Energy Regulation Commission ang pagkolekta ng 70% na recalculated reserve trading amounts simula sa Enero. Nangangahulugang ito na i-recover na sa consumer ang mahigit na sa 3 billion pesos
na pambayad ng Auxiliary Services ng National Grid Corporation of the Philippines o AGCP. Dugan nito simula sa Enero ay magkakaroon ng 12 sentimo kada kilowatts per hour sa Luzon sa loob ng 3 buwan at 12 sentimo kada kilowatt per hour sa Visayas sa loob ng 6 na buwan. Habang sa 3 sentimo naman kada kilowatt hour ang magiging dagdag sa Mindanao sa loob ng 3 buwan. Ang naturang dagdag singil sa kuryente ay makikita sa transmission charge sa electric bill. Inaprobahan na ng National Wage and Productivity Commission ang dagdag sahod ngayon ng mga manggagawa sa Cordillera Administrative Region o CAR at Mimaropa Region. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, tataas ng 40 pesos ang arawang sahod ng mga manggagawang kumikita ng minimum wage sa Cordillera. Ibig sabihin lang nito nasa 470 mula sa 430 ang minimum wage sa rehiyon. Aprobado na rin ang 1,100 na monthly increase sa sahod ng mga kasambahay kung kaya't aabot na sa ngayon sa 6,000 ang buwanang minimum wage mula sa 4,900. Epektibo ang momento sa sahod sa Desperas ng Kapaskuhan sa December 24 hanggang 15 na araw matapos itong formal na nailathala. Samantala mula naman sa 395 ay 430 na ang minimum wage ng mga manggagawa sa Mimaropa Region. Batay sa wage order ay tinaasan ng 35 pesos ang arawang sahod ng minimum wage earners at 1,000 naman ang dagdag para sa buwan ng sahod ng mga kasambahay. Iiral anya ang bagong wage order sa December 22. Ayon sa NWPC ay nasa halos 75,000 na minimum wage earners sa dalawang rehiyon ang inaasahang nakikinabang sa ipapatupad na aumento sa sahod. Samantala sa iba pa nating balita mga kasangga, naniniwala ngayon si Senate President Francis Escudero na paglabag sa Data Privacy Act ang paglalabas ng screenshot ng isang private text message at pagpo-post nito sa social media. Bagamat wala namang pinatutungkulan, si Escudero ay matatanda ang naging mainit ngayon sa mga netizen ang usapan o itong issue ng ilang artista dahil sa pribadong usapan sa text message na nai-screenshot at naikalat na sa social media. Ayon kay Escudero, bilang isang abogado ay maaari ding maging paglabag sa Data Privacy Act ang pagpapakalat ng screenshot ng isang private conversation pero ito ay may tuturing pang aligasyon na kailangang mapatunayan sa korte. Magpakagayon pa man ay paglabag man itong may tuturing pero pwede rin itong magamit na ebidensya dahil sa ginawang exception ng korte. Magagamit lamang anya itong ebidensya sa mga criminal case para patunayan ang innocence o guilt at hindi na civil case para magbayad o mabawi ang anumang ari-arian. Samantala, sa iba pa nating balitang pambansa, natuntun na ng mga otoridad ang notarized bangka na ginamit noong dinukot ng American vlogger na si Eliot Esman. Ayon kay Philippine National Police Public Information Officers PNP PIO Chief Brigadier General Jen Pajardo, pinalitan pa ito ng kulay ng mga suspect para maitago ang nasabing krimen. Sinabi rin ni Pajardo na tuloy-tuloy ang ginagawang paghahanap ng magkatuwang na puwersa ng PNP at ng Armed Forces of the Philippines o EFP sa mga labi ni Esman na sinasabing hinulog ito sa dagat. Si Esman ay nagtugo ng nagtamo ng dalawang tama ng bala ng baril sa kanyang katawan bago bawian ng buhay at inihulog sa dagat ng mga suspect.
Sinasabing namatay ang nasabing dayuhan noong Oktubre 17, 2024, araw kung saan kailan siya dinukot ng mga armadong kalalakihan. Matatanda ang hawak na ng pambansang pulisya ang 3 individual na may direktang kinalaman sa pagdukot kay Esman. Samantala, sa iba pa nating balitang pambansa pa rin, nilinaw ng Korte Suprema na maaari pa rin tanggapin sa hukuman ang testimonya ng mga taong may intellectual disability. Ayon sa Supreme Court o SC, didipinsahan ito sa kakayanan ng isang individual na tumistigo batay sa kapasidad na nakapaghayag ng kanilang nalalaman. Ibig sabihin, kung malinaw naman anila at naiintindihan ang testimonya o salaysay, ay maaari itong tanggapin sa korte. Sinabi ito ng SC matapos hatulan ang 2 lalaki na guilty sa pagpaslang sa isang 12 anyos na babae kung saan ay tumatayong testigo ang isang may intellectual disability. Tinanggap ng korte ang kanyang mga testimonya dahil naging consistent at maayos ang paglalahad nito ng mga pangyayari laban sa mga inaakusahan ng krimen. Batay sa nakalap na ebidensya, lumalabas na may elements of murder na nabuo ang prosecution sa nasabing kaso. Samantala, sa oras na 46 na minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga, mga kasangga, sa iba pa nating balita ay naghain ng not guilty PIA sa Capas Tarlac Regional Trial Court Branch 66 si dating Banban na Tarlac Mayor Alice Go. May kaugnayan ito sa kasong material misrepresentation na inihain ng Commission on Election laban kay Go. Ito ay matapos na maghain ng kandidatura si Go sa pagkaalkalde noong 2022 na election sa kabila ng siya ay isang Chinese citizen sa paglabag ng Section 74 ng Omnibus Election Code. Si Go ay naghain ng via video conference habang nakadetain sa Pasig City Jail. Samantala, nangako si Secretary o si Agriculture Secretary Francisco Tio Raulel Jr. na babawasan pa ang presyo ng bigas kasunod ng November inflation na data na nagpapakita ng positibong epekto ng mga programa ng ahensya sa pagtulong sa pagpababa ng presyo ng bigas. Ayon kay Laurel, ang mas mababang presyo ng bigas ay nakatulong na mabawasan ang inflation para sa pinakabababang 30% ng income ng households na naglalaan ng mas malaking bahagi ng kanilang mga budget sa pagkain. Mula noong Hulyo ay ibinaba ang taripa sa imported na bigas mula sa 35% patungong 15% upang mapagaan ang rice retail price. Gayon din ang pagbababa ng inflation para mapadali ang monetary policy easing. Ang mas mababang interest rates ay nasahang maglalabas ng higit pang mga pondo upang mahikayat na mga pamumuhunan at paglikha ng trabaho. Inilunsad kamakalawa ng hapon ng Department of Agriculture o DA ang programang Rice for All sa ilang pampublikong pamilihan sa buong Metro Manila para makapagbenta ng mas murang bigas sa mga mahihirap na Pilipino. Samantala, sa iba pa nating balita, nasa 8,000 na pulis ngayon ang i-deploy ng Philippine National Police o PNP sa mga matataong lugar sa Metro Manila ngayong panahon ng Kapaskuhan. Ayon sa PNP, layo nitong masiguro na maging ligtas at payapa ang pagdiriwang ng Pasko. Ipapakalat ang mga ito sa places of convergence tulad ng simbahan,
malls, pasyalan, mga terminals, paliparan, pantalan at iba pa. Bukod dito ay magtatayo rin ng police assistances sa mga strategic na lugar para sa agarang police assistance sa mga emergency response. Makikipag-ugnayan din ang PNP sa mga force multipliers upang tiyakin ang kapayapaan sa Kalakhang, Maynila. Kasunod dito ay hinihimok ngayon ng pambansang pulisya ang publiko na maging mapagmatsyag at agad na i-report ang anumang kahinahinalang kilos ng mga individual o grupo. Una na ring sinabi ng PNP na wala silang seryosong banta na namomonitor ngayong holiday season. Sa ating arangkada balita mga kasangga, patay ang isang truck driver at 7 iba pa matapos araruhin ng kanyang 10-wheeler truck ang mga bahay at sasakyan sa gilid ng highway sa bayan ng Makilala sa probinsya ng Cotabato nitong umaga ng Huwebes. Sa inisyal na ulat ni Lieutenant Colonel Rolly Oranza, ang siyang hepe ng Makilala Municipal Police Station at na mga opisyales ng Cotabato Provincial Police Office, isang oras matapos ang aksidente, nawala ng preno ang truck na minamaneho ni Leopoldo Ibanez. May kargang mga commercial fertilizers habang pababa mula sa mataas na lugar sa barangay Malasila, kaya nito nasa pool ang ilang sasakyan at mga bahay sa gilid ng highway. Agad na namatay si Ibanez sanhi ng kanyang mga tinamong sugat sa pagkakabangga ng kanyang truck sa mga malaking sasakyan at kasama na rito ang ilang pang mga bahay na nasa gilid ng highway. Maliban kay Ibanez ay 7 iba pa, kabilang sa kanila si Joey Pamplona, kanyang kabiyak na si Tina at kanyang anak na si Jeremia, na isang kindergarten pupil ang nasawi sa nasabing aksidente. Nagpadala naman ngayon ng tulong si Cotabato Governor Emilio Talino Mendoza kasama na ang kawani ng kanilang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office upang magpaabot ng inisyal na ayuda sa mga biktima ng karumal-dumal na aksidente. Ayon naman kay Mendoza, inatasan na niya ang mga opisyales ng Cotabato Provincial Police Office na obligahin ang may-ari ng 10-wheeler truck na tumulong sa pagpapalibing ng mga residente ng Barangay Malasila na namatay sa nasabing insidente. Samantala, sa iba pa nating balitang arangkada, isa ang Ministry of Labor and Employment sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao sa mga farm agencies na ekstensibo ang partisipasyon sa paggunita ng Mindanao Week of Peace na nagsimula nitong Lunes, December 2, 2024. Ang Molly Farm ay nagsusulong ng mga programang makakapabuti sa kalagayan ng labor sector sa Autonomous Region, pati na ang pagsawata ng child labor at paggamit sa kabataan bilang mga mandirigma o child combatants. Ang Farm Labor and Employment Ministry Muslim and SEMA, ang kanilang ahensya ay suportado ang mga aktibidade na naglalayong maging mapayapa at progresibo ang mga lugar na saklaw ng mga hiwalay na peace agreements ng Malacanang sa Moro National Liberation Front at Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ang pagtiyak na nasa mabuting kalagayan ang labor sector sa BRMM ay isa sa mga makakapalawalawig ng kapayapaan at progreso sa rehiyon, ayon kay Bolivar Minister Sema na siya ring chairman ng MNLF. Samantala, mapayapa naman ang isinagawang rally
ng iba't ibang civil society organization o CSOs, kabilang ang Federation of Bangsamoro Coordinating Council of the Philippines at United Youth for Peace and Development o UNIFAD, sa harap ng Senado noong December 4, 2024 upang ipanawagan ang ekstensyon ng Bangsamoro Transition Authority o BTA hanggang sa taong 2028. Iginiit ng mga lider ng nasabing rally na mahalaga ang pagpapalawig upang masiguro ang mas maayos na pagpapatupad ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB at pagpapatatag ng Bangsamoro Government para sa pangmatagalang kapayapaan sa kaunlaran sa rehiyon ng Bangsamoro. Oras natin mga kasangga, 55 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. At habang inihintay po natin ang pagulat ng ating po namang mga kasangga sa pagbabalita, sa iba pa nating balita mga kasangga, ang MSSD VARM o Ministry of Social Services and Development sa pamamagitan ng Order Person with Disability Welfare Program o OPPWD-WP ay nagsagawa ng house-to-house na pamamahagi ng hadiah packages at assistive devices sa mga indigent senior citizen sa mga municipality ng Sultan Mastura at Sultan Kudarat nitong Huwebes, December 4, 2024. Ang mga matatanda, lalo na ang mga bedridden, ay tumanggap ng mga hadiah packages na naglalaman ng mga kagamitan at produktong makakatulong sa kanilang kalusugan at kalagayan. Kabilang sa mga nilalaman ng package, ang digital blood pressure monitor, finger pulse oximeter, temperature scanner, bell box, 2 kahon ng disposable face mask, Liliment oil, rubbing alcohol, 2 packs ng adult diapers, hot and cold compress device, talcum powder, methylated o methylated rub, wooden bag scatter, 2 pack ng powdered milk, 1 set ng medyas, tuwalya, burn ointment at marami pang iba. Bilang karagdagan, namahagi rin ang MSSD ng mga assistive devices tulad ng quad cans, single cans at adult walkers sa mga kwalipikadong matatandang individual upang mapabuti ang kanilang mobility at pang-araw-araw na buhay. Ang OPPWD-WP ay layuning magbibigay ng proteksyon at suporta sa mga matatanda at person with disabilities o PWDs upang mapabuti ang kanilang kalidad ng buhay at matiyak ang kanilang kapakanan sa mga komunidad. Pinangunahan ito ni Jemercy Sally, ang siyang OPPWD-WP focal person, ang pamamahagi kasama ang mga kasamahan na sina Social Welfare Officers Juan Mahatma Edris Mamantal at Admin Assistant 3 Chris Benedict L. Antuyan. Samantala, nagtipon ang Bangsamoro Justice System ng Committee ng Bangsamoro Parliament kasama ang mga kinatawan ng Sharia Courts, Office of the Courts Administrator at iba't ibang ahensya ng BRMM upang talakayin ang mga resolusyon na layong palakasin ang sistemang panghustisya sa rehiyon. Kabilang sa mga tinalakay ang mahigpit na pagsunod sa talak o diborsyo, na registration at paglikha ng pamantayan para sa kwalifikasyon ng mga Sharia judge at pagbuo ng legal assistance hotline para sa pagpapatupad ng katarungang pambarangay law. Ayon kay Palawan Mamaw, ang siyang hepe ng Social Planning Division ng Bangsamoro Planning and Development Authority, mababa pa rin ang antas ng civil registry sa rehiyon na nasa 60% lamang. Binigyan din niya ang pangangailangan ng mas paigting
o pinaigtig na kampanya at pagpapatupad ng cyber registration laws. Samantala, hinimok ni Deputy Court Administrator Leo Tolentino Madrazo ang committee na ripasuhin ang local government code upang matiyak na hindi magkakaroon ng paglabag sa batas kaugnay ng panukalang legal assistance hotlines. Nagbigay rin ng suwestyon si Muhammad Al-Amil Jukipli, ang siyang officer in charge ng Bangsamoro Attorney General's Office, na talakayin sa Philippine Congress Bangsamoro Parliament Forum ang panukalang monitoryum sa pagtatalaga ng mga bagong Sharia judge sa loob ng 10 taon. Ibinahagi naman ng mga presiding judge ng Sharia Circuit Courts ang mga hamon na kanilang kinakaharap, kabilang ang kawalan ng sapat na pasilidad, kagamitan at pondo para sa mga judicial conventions at trainings program. Muling magpupulong ang komite sa pangunguna ni Deputy Floor Leader Jose Lorina upang ipagpatuloy ang talakayin at bumuo ng mas matibay na hakbang para sa pagpapabuti ng sistemang panghustisya sa rehiyon ng Bangsamoro. Oras natin mga kasangga, yung punto alas 8 na po ng umaga. At sa ating panghuling balita mga kasangga, mahigit 2,000 former BFM-ILF combatants kasamang kanilang pamilya ang sumailalim sa Borders Education Community Rollout sa pangunguna ni Eastern Mindanao Front Chief AP Ahmad Jack Abbas Al-Haj. Ito ay ginanap sa Camp Rajamuda, Liguasan Special Geographic Area ng BRMM na inorganisa naman ng Bangsamoro Mufti Media Production, UK Government, The Asia Foundation at Halalang Bangsamoro BIO. Layo na nasabing programa ay upang maturuan na bumoto ang mga dating o darating na halalan ang dating mga combatants. Kaugnay nito ay labis na pinasalamatan ni BTM Members of Parliament Ahmad Jack Abbas ang mga dating MILF combatants na nagpakita ng sinseridad na matuto kung paano bumoto. Oras natin mga kasangga, 2 minuto makalipas po ang alas 8 ng umaga. At yan lamang po ang aming mga nakalap na mga balita mula sa bulwagang pambalitaan ng DXII 107.5 Flash FM. Sa ngalan po ni Kasanggang Joaira Gumunsang, ako po ang inyong pansamantalang nakasama sa busik at pagbabalita, Kasanggang Jomar Abdul. Abangan po ang susunod na programa, ang programang Talakayan sa Plasan Parang. Kaya po makakasama si Kasanggang Sir Jojo Gonzales Panigua. Kasama po yung ating buting station manager, Sir SM Kennedy Bustikay. And bago tayo magpaalam, isang magandang umaga po muna ang ating bati kay Dato Jonathan Apas Palawan. Maraming salamat sa iyong patuloy na pakikinig. Ito lamang po sa aming himpilan, ang DXII 107.5 Flash FM. Ganon din kay John Ray Matic. Magandang umaga sa iyo, Dato Matic. At siya din po ay nakikinig dito lang din po sa paligid ng ating Parang Maguindanao dito sa Poblacion 1. And magandang umaga po. At muli yan po ang aming mga balita. At maraming salamat doon po sa aming mga kababayan diyan po sa may probinsya ng Maguindanao del Sur, probinsya po ng Maguindanao del Norte, at dito po sa ating 25 mga barangays na sakop po naman ng ating municipality of Parang. Isang magandang umaga po at ako po ay mamamaalam na. Happy weekend po sa ating mga kasangga. Ako po muli ang inyong kasangga sa musika at pagbabalita, Kasanggang Jomar Abdul. Magandang umaga po sa ating lahat. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Classic. Old.